talaga ang kasabihan mga kababayan na ang isda na bibingwit mga kababayan sa sariling bunganga. Gaya na lang nitong si Tulfo, oh. The more he talks, mga kababayan, the more nabibisto. Akalain nyo ha. Ang kampo ni VP Sara, mga kababayan, sina FOA, walang reklamo. Dito sa testimonya ng manager ng Land Bank, mga kababayan, na nag-withdraw talaga ng pera. Ang opisina ni VP Sara, 125 million, mga kababayan. Sabi ni FOA, mga kababayan, wala kami. There is nothing to cross. Hindi ka namin i-cross-examine. And for benefit, mga kababayan, para ma-expedite o mapabilis ang proseso, hindi namin dinidispute yung sinasabi ninyo na nag-withdraw kami. Dahil, mga kababayan, wala naman talagang anomalya. That is a normal thing, mga kababayan, na mag-withdraw ka talaga ng pera dyan sa bangko para sa iyong opisina. Pero itong sina Tulfo, mga kababayan, ang mga bendalo, sina Pagpag, itong magkapatid na Tulpok, ginawang issue. Itong pag-withdraw ng pera ni VP Sara. Lalong-lalo na itong si Bendalo, mga kababayan. Dahil ang sabi niya, ha? Kapag ganyan ba kalaking pera, hindi ba kayo nagtataka? Diba napakalaking pera niyan? Hindi nyo ba nireport sa AMLA? O ganyan. Anong klaseng transaksyon yan? Ang sabi ng mga kababayan, manager ng Land Bank, unusual lang. Unusual. Unusual, pero hindi illegal. Ang sabi ni Tulfo, mga kababayan, dapat, di ba? Dapat kapag ganyan, mga malalaking transaksyon ay nire-report ninyo sa AMLA. Di ba tinatanong nyo yan? Ako nga. Siya nga daw, mga kababayan. Tinatanong daw rin siya ng bangko. Ayun. Huli ka, kalbo. Huli ka, balbon. Galing mismo sa kanyang bunganga, mga kababayan, na siya natatanong, mga kababayan, ng bangko kung para saan ito. Ibig sabihin, mga kababayan, siya pala ang mayroong mga suspicious transaction. Ay nako, Tulfo, you and your big mouth. dahil lagi daw siyang tinatanong, mga kababayan, ng bangko, para saan ito? Saan mo gagamitin ito? Ibig sabihin, mga kababayan, ang kanyang pinag-withdraw ay lampas sa threshold, mga kababayan, ng bangko. Siya pala may mga suspicious. Animal na to. Panoorin niyo po, ha? Cross from the council for respondent, Attorney Poe. Ito, 125 million ang withdraw, mga kababayan, ha? Hindi dininay, mga kababayan, ng kampo ni VP Sara. Para mapabilis tayo, wala. Totoo yan lahat. Hindi namin dinideny yan. Walang silbi yung pagpipresent nila, mga kababayan, ng manager ng Land Bank. For what? Dahil ang purpose nila, mga kababayan, kukulayan nila. Kagaya nila Tulfok, kinulayan, mga kababayan, ang transaksyon na ito. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor, from our end. Okay, with just to expedite Nothing to cross nga, mga kababayan, sabi ni FOA, nothing to cross. Hindi namin i-cross-examine yan. Totoo naman yan. There's nothing wrong with that. the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks. Sinabi pa niya, mga kababayan, na competent ang witness na mag-identify these checks. Wala silang reklamo, ha? Wala silang reklamo. Has the ability to identify the checks. And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor. Hindi nila kine-question. Inaamin nila na, yan, totoo yung mga checking yan. For the reference of the senator judges, Eto na, ha? No issues, mga kababayan, pagdating dyan sa kampo ni VP Sara. Pero subalit na tapwat. Ang nagkulay nito, mga kababayan, ay itong mga Tulfo. Itong mga Marcos senators. Diyan po Tingnan niya, talaga ha? ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show. Or si VP lang ang nag-open ng account dyan sa bangko ninyo? Yung Office of the Vice President po. OVP. Opo. So, hindi lahat dyan may account ang Uy. OVP. Alam mo ba? May alam ka ba sa batas, Erwin? Magtanong ka lang tungkol kay VP Sara dahil hindi ka na pwedeng magtanong, mga kababayan, outside sa respondent dyan, mga kababayan, dahil covered yan ng bank secrecy law. Gusto niya, mga kababayan, malaman kung ang mga dati bang mga vice president dyan din daw nagbabangko. Wala na po akong alam. Okay. Bakit gusto mong malaman? Ikaw, saan ka nagbabangko? Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba? Ayan. So nga, kung sasagutin niya yan, mga kababayan, i-confirm niya, may kaso siya sa bank secrecy law pa lang, mga kababayan. Ano ka ba, Erwin Tulfo? Basic na law yan? Mas din ang account dyan?
Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong. Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang Ayan ha. Nagreklamo siya mga kababayan ha. Grabe naman daw kalaki. Normal pa ba daw ang ganyang kalaki na wini-withdraw? 125 million. withdraw ng isang government agency? Yes! Lalong-lalo na para yan sa buong opisina. Yan ang ayudahan mga kababayan. 1 billion, isang araw. Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po, unusual po ito. No, unusual. Pero hindi yan bawal. Unusual dahil sigurado sa kanilang branch mga kababayan, sigurado tayo na si VP Sara lang siguro ang government na opisina ang nagbabangko. Yung mga ibang ehensya, sa ibang branch siguro. Pero sa kanilang branch, baka si VP Sara lang ang mayroong ganyang accounts. At ano naman ngayon, mga kababayan, kung mag-withdraw siya ng ganyang amount? Ginagamit naman sa opisina. Unusual yung withdrawal. Ang itsura, ang itsura. Withdrawal. Parang siyang nakahuli mga kababayan ng huli ka, parang nakaganyan. So therefore, kung unusual, Madam Witness, Unusual. Dahil sa amount daw mga kababayan, unusual. hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa privado. Natatanong po. Ayan, natatanong! Ikaw pala ang palaging unusual, Tingnan niyo mga kababayan, Siya pala ang palaging tatanong. Magkano ba? Ganun din ba? 100 billions din ba mga kababayan ang wini-withdraw mo? Tulpo? Pagkaalam natin andun ka sa mga maleta boys na affidavit. 2 beses ka pa sa pagiging kongresista mo at pagiging senador mo. At mga kababayan, gusto magpaayos ng kisame ang kinuha na kontraktor sa flood control. Pumunta sa kanyang opisina. Tapos, tinanong niya, bakit hindi tinanong si VP Sara na nag-withdraw siya ng 125 million? Kung unusual yan. Ako nagtatanong ako Ay, punyeta. Ikaw pala ang mayroong unusual animal. Bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa privado. Natatanong po yung staff ko. Para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Nagtatanong pala sila. Huwag niyong sabihin, Tulpo, na nagwi-withdraw kayo ng hundreds of millions para pang sahod. For what? Yan na lang, Tulpo. Natatanong ka nga. Mag-open kaya tayo ng investigasyon sa'yo. Ito, kanila mga kababayan, kay VP Sara, mayroon pang mayroon talagang audit mga kababayan kung saan napunta. Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po, Dahil ikaw natanong, no? advice naman po siya. So, kumbaga, dumaan naman po ito sa proseso. See? Dumaan sa proseso nila. Ikaw, Tulpo, dumaan ka ba sa proseso mo? Kaya, Bakit I tinatanong? don't think po na Suspected ka? Pero Tanong pa kami. what is the SOP? Ano pong standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan? wala na pong exemption. Wala. Po itong sa particular na transaction po ng OVP. Bali, meron naman po kasi silang forward advice po sa branch. Di ba? Nag-a-advise naman sa branch mga kababayan at mayroon silang mga dokumentos. Approved ito by the government. Baka ikaw ang Tulpo, sa iyo lang yan dahil kaduda-duda yung sa iyo. Magkano palang wini-withdraw mo, Tulpo? Bakit ka natatanong lagi? Di ba kung natatanong ka mga kababayan, meaning suspicious yung mo? Parang suspicious yung bangko sa iyo? Okay. Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Malay ba nila? So nga ka, intelligence nga. Sino ba namang gago mga kababayan na mayroong hawak ng intelligence fund tapos kukuha ng pera? Para ito sa intelligence fund ha? Nasaan ang essence ng pagiging intelligence niyan? kung ipagsasabi mo. Hindi niyo Visit. po alam na Intel fund. Ay, visit. Pero Confidential fund. nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung Personal lang ninyo. Pero as bank mga kababayan, kompleto naman ang dokumento sa Office of the Vice President. yung cash na to. So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Okay, May advice na nga, oh. May other agencies Nothing, pa ba walang issue, non-issue mga kababayan. na may account sa inyo? Bawal yan tanungin nga, Tulpok. Parte yan sa bank secrecy law. Bakit ka nagtatanong? Po sa Sa branch show. ninyo. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal. So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki mga withdrawals po nila. Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer. Booking ka tuloy. Ikaw pala ang mayroong suspicious na transaction na nila tatanong ka. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Raffy Tulfo is Isa pang tulpok mga kababayan gunggong. When you're ready for interjections and interventions, you have 2 minutes, sir. Isa pang magkasunod talaga yung mga visit na yan, Oo, ayan, malangot na si cheese whiz, Gilan mo lang kasi singhot ng kulangot mo. Cheese. Kinain! Akala natin kinain mga kababayan ang kulangot. Ilagay sa ilong ito po sa baba. Anong lasa, cheese? Baka pa ipatikim sa atin. Yak! Madam Witness, magandang umaga po. Ayan, isang tulpok na Hindi naman. masyadong klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag? Natural, anong paglagyan mo, ungas? Gusto mo ibalandra lang? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag na Mahaba. parang dinescribe ko nga po as Duffel bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bank. So gym bag ano kalaking? Isang Mahaba lipa? Okay. Tapos, anong issue mga kababayan kung saan nilagay? Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. Pero hindi kasama dahil meron yung Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. anong gusto nyo ipalabas, Tulfo? Hindi na nga yan dininay. Winidraw na nga yan. Pati yung bag mga kababayan, issue pa. 125 million. Gym bags. Nag-aksaya ka lang ng oras dyan, ungas. Sigurado. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym Nonsense bag, ka. gym bag, ano lang kalaki yun. Mukhang hindi mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilo? Nagmamadali ka? Tingnan natin sa CCTV. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat sinadjust daw nyo yan bago paglabas. 3, Uy, Diyos ko, Tulfo, ang nagdala ng bag is na BP Sara, malay ba nila, mga kababayan na, basta inibinigay na lang yung pera. Pero ang nagdala ng lalagyan ng BP Sara, malay ba nila, 3, 4, 5, ang dadalhin nilang bag. Hindi naman necessary, puno din yun, mga kababayan. bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, precise kasi we're talking of Nonsense. impeachment of the Vice President. Hindi nga lang yan, dinideny. Bugok, hanggang dyan lang ang yung Tulfo. Kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay. 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, Walang tagabilang. minsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide ng ganoon? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So, hindi nag-request yung OVP ng Obviously, wala. through Dahil kung armored nag-request, vehicle nihatid na. Wala to the po, office. Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory. Mga checker yan nila dyan. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Bakit mo siya tatanungin? Doon ka sa OVP yung tanong. Pagkakalam niyo po. Sindagot ka na nga, authorized sa Alam OVP. ko po siya po yung sa finance.
Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo? Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po. Okay. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, Tinatanong, no? Kagaya ni Erwin. sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. No. Magagalit na naman ito dahil na-bell na siya, mga kababayan. Sa tinatawagan pa yung principal, wala kayo Time's ganung klaseng up ka na. protocol in place. Wala na po kasi may advice na po siya. Oo. Wala na. May Okay, advice na sige po siya. Tama na, Time's up ka na, ungas. Nonsense ka na naman, Walang laman yung pinagtatanong mo. Senator Judge Rafi. Lakas-lakasan yung bell, ha, kung si Tulfo, ha, para mainis lalo. Galit sa bell yan, visit na yan, Recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. Ayan, magkasunod talaga mga visit, no? Ang pagpag na naman, mga kababayan, mag-intriga. Maraming salamat, Proceed when Mr. you're ready. Presiding Officer. Etong, mga kababayan, Aquino na Pro Marcos. Batukan ka ng lola mong si correctcom.com. Pati si, ginagaya-gaya mong salamin, mga kababayan, look na si Ninoy. Nagpakamatay si Ninoy sa mga Marcos ngayon. Bumangag ka sa mga Marcos, visit ka. Officer Miss Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. So nga, katabam. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo. correct? Opo. Napunta nga sa kanilang account. Mayroon nga silang account dyan. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po. Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki. Ayan na naman, salsal na naman sa unusual, mga kababayan. Tanungin mo si Tulfo kung bakit siya laging unusual. Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung pinagtatakhan niyo po na parang ang laki naman. Bakit i-report sa any agency? Specific ka. AMLA. Sabihin mo AMLA. Bakit? Any agency? Isipin mo pagtag. Kung any agency, sige, report ko to sa DPWH. O, sa DSWD. Animal na Any itong... reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na Oo nga. kami pwedeng O, yan, disclose any information po regarding sa report. Oh, sa reporting. Sa reporting. Okay. AMLA rule po siya. Let me Oh, rephrase sige. Kung na-report man yan, Office of the Vice President the yan. question. Ang Anong issue, mga kababayan, kung nag-withdraw ng 125 million? Approved, ha? Approved. government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Lahat sakop, walang exemption yan, ungas. Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo Tanungin po mo, nasa AMLA. ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So, sakop po siya. Wala nga exemption, di sakop. So, ang sinasabi Huwag mong itanong kung na-report ba o wala dahil matrouble yan siya. niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? What's the deal, mga kababayan? Hindi naman yan personal na bangko ni BP Sara na personal account, kagaya ni Erwin. Yun nga po. So, I invoke po na Pagpag talaga, hindi no? po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. Ito kanya, mga kababayan. Pinukulayan lang niya. Nito si Pagpag. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. Bawal nga nakakaintindi ka ba? Ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report nyo po sa AMLA. Supposedly po. Okay, yan yung Pero pre-approved na yun, mga kababayan, ha? covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba po yun, Covered di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung
regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. Kagaya ng kay Erwin, no? Tinatanong siya, no? Pero for this particular po, hindi naman po kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, Oo, hindi nga tinatanong mga kababayan, no? Si BP Sara dahil alam ng legit eh. Non-issue talaga itong mga visit na to, no? Grabing salsal ng mga buang, no? Paruin ko kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wag mong wag kang mag-invento pagpag. Ang sabi niya, kung nag-report man sila o wala, hindi niya pwedeng sabihin dahil bawal yan sa AMLA law. Malay mo nung nag-report siya. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo, Unusual po ang nasabi ko po. Okay. So kahit No, don't put words into her mouth. Pagpag. sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po Oh. na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law. Okay. So, covered. Nonsense ka definitely, pagpag. kasi Umalis ka na nga dyan. 500,000. Oh, Bel. Layas na pagpag. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Oh, hindi suspicious. Eto, no? What's your word, madam, ha? Hindi naman pala suspicious, tapos yung kanyang, mga kababayan, pagka-suspicious, personal lang pala niya. Pero by their book, by their rules, mga kababayan, walang suspicion. Yan tuloy ang ginamit ng mga buang. Sige po. Sige po. Yun na Layas. po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Pahiya ka, bagpag. No, nalaman mo na hindi pala suspicious. Thank you, Senator Bam Aquino. You may avail of the second round, if at Second all, round. Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized thereafter. Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. Joel is live. Magandang I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Ayan, Senator Judge virus. Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir. Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Maganda. Most of my questions na tanong naman ni Senator Erwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance. Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had I don't know how much now 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito? Hindi kalaki, naman no? hindi naman ibig sabihin illegal at hindi ibig sabihin suspicious. Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA Secretary. But the President asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, Sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, Sir, basta stranded, hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon. Walang illegal, tulpok, pagpag. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has Hindi, tulpo ang mga kababayan dapat i-question. I mean, in business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we-withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish. Ayan, nagbell na. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, Sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's... At sinabi nila mga kababayan, mayroon ng papers na. But everything's in order. Magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Okay.
Kindly Thank you. wind up. Yeah, Senator that's Judge all. Allen. Thank you. I was just clarifying that point. Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. Ayan, salsal na naman si Raisa Virus. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Ganyan sila Risa, sila Tulfo mga kababayan, no? Wag na lang yan, aksaya lang yan sa kuryente mga kababayan, wag na yan patanungin. Kabubuhan ng mga kababayan Salamat po, pinagsasabi. Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang? Opo. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual Oh, but not illegal. Sinabi nga niya, not unusual. yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, Syunga ka, hindi yan masasagot dahil hindi ka dapat mga kababayan mag-disclose ng kung ano-ano diyan sa mga banking. nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount Ay, na Diyos ko, Lord. withdrawal ever? Ever. As if mga kababayan, no, na napaka, big deal niyan mga kababayan. Ikaw nga, Virus, insertion mo, di ba? Ilang billion yun? Before? First time po. First time. Okay. Anong meron dyan? Ang kanilang branch mga kababayan, baka si BP Sara lang din ang yung mga matataas na opisina. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyang amount na 125 million pesos. Nonsense. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang Sa amount? sa kanya lang ang unusual mga kababayan, personally. Hindi po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila, by checks po, hindi po cash. Okay. Check o cash mga kababayan, ganun pa rin, na-release pa rin ang pera. So, hindi lang yung Wala. Para pang, hala. nung Para ba, halaga 125 nako, talagang, million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000. si Virus talaga, no? Talagang salsalera, no? Kasi yun po. Sabi, kung over 500,000 kinuha in cash, Salsal pa sasabihin mo, nyo Virus. unusual. For that particular, let's say po yung kliyente, yung Yes. mga ganun po. Opo. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. 250 times. Mas Hindi talaga. Hoy, Virus. Kasi kinukumpara mo sa mga kinukumpara mo sa ordinaryong depositor, ungas. Yung insertion mong bilyon-bilyon, sabi ni Katonyeng, unusual. Sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000. Diyos ko, Lord! In check, kundi in cash po kinuha. Salsal pa, bang. Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual. Okay. Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa And amin. this was your first time. Opo. And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi nating pambihirang amount Wow, pambihira! ito in cash. Opo. Pambihira, Masasabi Virus! nating once in a lifetime. Ganyan pa, oh. In cash. Pwede. Laki ng bunganga mo, visit Alright, ka. salamat Mr. Presiding Officer. Thank you. Tuloy po sa second round. Aksaya Thank you, ka lang Senator Judge. kuryente. Leche. Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
kung ganito po na 4 na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Unusual nga po. No, Kasi, kung 4 na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin? pwede naman po. Na What is usual. Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun. So, kung ganun nga po na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo ho, for example, sa inyong bangko, sa Land Bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct? Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po. Yung mga signatories, payees, like that po. So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito? Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. So yun lang po yung inyong chinecheck. Opo. And that's it, you release it right away. Yes, sir. And binanggit niyo ho kanina, hindi ito suspicious Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious. at lahat po ay legitimate. Yes, sir. One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano ho yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga ho, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction? Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinoprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash. So in sa 24 bank. hours, kaya na po. Pwede naman po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you rin po. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa ho kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama Opo. po ba? Yes po, sir. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal? In cash? Hindi ko na po ma-recall. More or less lang. Mabigyan nyo kami. In cash? In cash. Siguro Yung pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your mga 32. 500,000 po. 500,000. And next, ito na, 125 million. Yes, sir. Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions? Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila. Cheque? Meron Opo. bang mga cash withdrawal din? Yung mga sa private companies? Wala po. Wala, puro Checks. cheque lang ang ini-issue nila. Opo. And then, nabanggit nyo kanina na 4 na beses pumunta sila Miss Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Tama po ba? 4 na beses? Yes, sir. Nung nagwi-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. I'm sure nag-uusap kayo, di ba? Brief talk. Brief talk, mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito? Hindi ko na nga po maalala. Sorry Ay, po. Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rini-report to sa AMLAC. No? Yung mga ganitong kalaking amount.
na-report nyo na ba? Na-report nyo ito? Hindi yung detalye Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po. So, nare-report siya. Compliant po kami doon. Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you. Magandang umaga. Ang umaga po. Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama? As payee po ng cheque. Hindi bilang Special Disbursing Officer. Hindi po. Kung siya ang payee, hindi, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance. Iba po. Diba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag? Si Miss Queenie Masangkay po. Miss Masangkay. Opo. Bakit iba? Would you know? If you know, bakit iba yung payee, iba yung tumatawag? Wala po kang idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po. Pero bakit si Masangkay ay kilala mo? Nagpakilala siya? Did you meet each other? Na-meet ko po siya kasi po bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sila sa branch. Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang payee ay si Miss Gina Acosta. In other accounts, would you know or would you have experienced na ganun din? Iba yung payee, iba yung tumatawag? I suppose yes, no? Wala po akong idea. Okay, okay. Doon sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga, kaya sabi niyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin, walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depositary ng government bank, hindi ba? Wala na po akong ma-recall kasi nga po kagaya ng sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions. And most government agencies would use checks Checks or online transactions po. or online transactions. Okay. So, and sinabi nyo, ang average na cash transaction sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000. Tama? Yung average amount ng cash. Pwede po or lower than that. Kung cash po. Yes, yes. So, malaki yung agwat, no? Opo. And that's why you say it's unusual. Yes, sir. Okay. I have no other questions, Mr. President, Presiding Officer. Just to manifest that earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being, dahil ito'y itatakal sa ibang articles of incorporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment rather. Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Presiding Officer. Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report. Both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakaling, hindi naman po kami. If there are no other, Senator Judge Aimee, before we go on a second round,